Ang nayon ni Tala ay tahimik na nakatago sa paanan ng mga matataas na bundok, kung saan ang kalangitan ay asul na kasing linaw ng esmeralda at ang hangin ay laging matamis at malamig. Bawat umaga, kapag ang unang sinag ng araw ay sumik sa lupa, ang mga ulap na parang mga bulak ay unti-unting nawawala at ang mga sinag ng araw ay sumasalamin sa mga matatayog na puno sa paligid ng kagubatan. Iyon ang oras kung kailan nagigising ang buong nayon at nagbabalik ng isang bagong araw. Si Tala ay lumaki sa nayon na ito mula pagkabata sa ilalim ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, kasama ang kanyang amang isang kilalang panday at ang kanyang inang masipag at mabait. Ang buong pamilya ni Tala ay nakatira sa isang maliit na bahay malapit sa isang ilog. Mula nang siya ay matutong maglakad, tumulong si Tala sa kanyang mga magulang sa pagtatanim, pag-aalaga ng mga halaman, at higit sa lahat, nararamdaman niya ang isang mahiwagang koneksyon sa pagitan niya at ng kalikasan. Tuwing pupunta siya sa hardin, hindi lamang siya nakikinig sa mga huni ng ibon at ang tunog ng mga dahon, kundi nararamdaman din niya ang isang bagay na espesyal. Ang mga puno sa hardin ay tila may kakayahang maunawaan siya, at ang mga binhi na itinanim niya sa lupa ay tinatanggap ang kanyang taos-pusong pagmamahal. Mahilig siyang maglakad ng walang sapin sa paa sa damuhan, amoy ang basa ng lupa pagkatapos ng ulan, at hindi natatakot pumasok sa makapal na kagubatan sa likod ng nayon, kung saan ang mga matandang puno ay umaabot sa kalangitan at tinatakpan ang buong langit. Si Tala ay isang magandang dalaga. May mahabang buhok na kasing itim ng ilog at mga mata na kumikislap tulad ng dalawang bituin. Ngunit ang dahilan kung bakit siya naiiba sa ibang mga dalaga sa nayon ay ang kanyang walang hangang pagmamahal sa kalikasan. Habang ang ibang mga kaibigan niya ay nakatuon lamang sa pagsasaka, si Tala ay nahulog sa mga kwento ng mga mahiwagang nilalang sa kagubatan. Palagi niyang pinapakinggan ang mga kwento ng matatanda sa nayon tungkol sa mga kakaibang hayop na hindi pa nakikita ng mga tao at mga espiritu ng bundok na tanging mga taong may purong puso lamang ang makakakonekta. Ang kanyang ama, si Manuel, ay isang bihasang panday. Gumagawa siya ng lahat ng bagay mula sa mga kutsilyo, kalaykay, pala, hanggang sa mga matalim na kagamitan. Ang kanyang ina, si Maria, ay magaling magluto at magtanim. Palaging nagdadala ng masasarap na pagkain mula sa mga sariwang pananim na itinanim ng pamilya. Bagamat hindi mayaman ang pamilya ni Tala, sila ay may isang tahimik at masayang buhay. Palaging ikinukwento ng kanyang ama kay Tala ang mga nayon na kanyang napuntahan, ang mga pakikipagsapalaran at mga lihim na naranasan niya sa buhay. Laging nakikinig si Tala ng maigi, ngunit sa kanyang puso, mas nakakaakit ang mga kwento tungkol sa kalikasan at mga nilalang na puno ng hiwaga. Araf-araf, namumuhay si Tala kasama ang kanyang mga magulang ng isang simpleng buhay. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa hardin, nag-aalaga ng mga halaman, nag-aani ng mga prutas, at paminsan-minsan ay naghahanap ng mga bihirang halamang gamot sa kagubatan. Ang mga halamang gamot na kanyang natutuklasan ay nakakatulong sa pagpapagaling ng mga tao sa nayon. Laging pinapahalagahan si Tala ng mga tao sa nayon dahil siya ay may kakayahang maghanap ng mga bihirang halamang gamot na hindi kayang hanapin ng iba. Isang hapon, habang ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang hangin ay medyo malamig, si Tala ay naglalakad malapit sa isang ilog. Umupo siya sa isang malaking bato kung saan ang mga maliliit na isda ay lumalangoy. Bigla, narinig niya ang isang kakaibang tunog mula sa malalim na bahagi ng kagubatan. Ang nararamdaman niyang pagka-curious ay nagtulak sa kanya upang tumayo at maghanap ng pinagmulan ng tunog. Dahan-dahan siyang dumaan sa mga palumpong at mga puno, at ang tunog ay lalapit ng lalapit, isang malakas na tunog ng mga pakpak, parang isang malaking ibon na lumilipad. Nararamdaman ni Tala ang isang kakaibang pakiramdam, ngunit hindi siya natatakot. Sumunod siya sa tunog. Ang mga paa niya ay magaan na dumadaan sa malambot na lupa. Unti-unti, ang tunog ng mga pakpak ay naging mas malapit. Nagpasya siyang pumasok sa isang mas makapal na bahagi ng kagubatan kung saan ang liwanag ay tanging dumadaan
sa mga siwang ng mga dahon. At sa wakas, sa harap niya, isang kakaibang tanawin ang lumitaw. Isang dambuhalang agila, may brown na balahibo na kumikislap, ay nakahiga sa lupa. Ang mga pakpak nito ay natrapik sa mga ligaw na baging, kaya hindi ito makalipad. Tumingin ang agila kay Tala, gamit ang mga mata nitong kumikislap, at sa mga mata nito ay parang humihingi ng tulong. Nagulat si Tala ngunit hindi natakot. Dahan-dahan siyang lumapit sa agila, maingat na hindi ito magulat. Hinila niya ang mga baging mula sa mga matatag na pakpak ng dambuhalang ibon. Nang matapos, lumuhod si Tala sa tabi ng agila at maingat na hinaplos ang balahibo nito. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita," sabi ni Tala ng mahina. Parang alam niyang nauunawaan siya ng ibon. Nagpatuloy si Tala sa pagtulong sa agila na magpagaling. Dahan-dahan, ang malaking ibon ay nagsimulang igalaw ang mga pakpak, bagamat mahina pa. Tumingin ito kay Tala at ang mga mata nito ay puno ng pasasalamat. Hindi akalain ni Tala na may isang mahiwagang nilalang na nakatira sa kagubatang palagi niyang minahal. Pagkalipas ng ilang sandali, nang ang agila ay nakarecover na, nagsalita ito. Ngunit sa halip na ang sigaw ng isang ibon, isang malalim, kakaibang tinig ang umabot sa buong paligid. "Salamat, Tala. Ako si Agila, isang mahiwagang nilalang mula sa mga liblib na bundok. Iniligtas mo ako at hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan." Hindi makapaniwala si Tala sa kanyang narinig. Tumigil siya at naguguluhan. Hindi maintindihan ang nangyayari. Ngunit patuloy na nagsalita si Agila. "Mayroon kang isang espesyal na lakas, Tala. Isang malaking misyon ang naghihintay sa iyo at ako ang tutulong sa iyo upang matupad ito." Tala ay nakatayo ng matamlay. Ang mga mata ay malapad na bukas. Hindi makapaniwala sa narinig. Isang dambuhalang agila na akala niya ay isang ligaw na hayop sa kagubatan ay nakakapagsalita tulad ng isang tao. Ang pakiramdam ng pagkabigla at kakaibang damdamin ay pumuno sa kanyang puso. Ngunit ang mata ng agila ay walang pang-uuyam, tanging tapat na pasasalamat at pagpapahalaga lamang. Ang agila ay dumapo ng malakas sa hangin muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang lumipad. Tumayo ito at tumingin kay Tala. Pagkatapos ay nagsalita. "Tulad ng sinabi ko, Tala, mayroon kang isang malaking misyon na naghihintay. Isang misyon na hindi lamang para sa iyo, kundi para sa kalikasan at mga nilalang tulad ko." Nakatayo pa rin si Tala, parang napako sa kanyang lugar, hindi makapagsalita. Tinitingnan niya ang mga mata ng agila, mga mata na hindi katulad ng isang karaniwang hayop. Naglalaman ito ng karunungan, na parang nakita nito ang maraming bagay sa nakalipas na mga siglo. "Ngunit hindi ko maintindihan," ang sabi ni Tala nang may pangangatwiran. "Ako ay isang simpleng babae lamang. Paano ko magagampanan ang isang misyon na ganoon kalaki?" Tinutok ng agila ang mga mata nito kay Tala ng ilang sandali. Ang malalaking pakpak ay nakabukas na parang nagpoprotekta sa kanya mula sa mga hindi nakikitang panganib. Matapos ang ilang segundo, nagsalita si Agila. Ang boses ay mabigat ngunit puno ng kapangyarihan. "Sa katunayan, hindi ka isang ordinaryong tao. May dala kang isang bahagi ng sinaunang lakas, isang koneksyon sa kalikasan na kakaunti lamang ang may ganito. Tanging mga tao tulad mo ang may kakayahang panatilihin ang balanse sa pagitan ng tao at kalikasan at protektahan ang mga mahiwagang nilalang na kami ang kinakatawan." Naramdaman ni Tala ang isang hindi pamilyar na alon ng enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Alam niyang ang mga salita ni Agila ay hindi biro. Sa kanyang puso, isang kakaibang damdamin ang lumitaw. Parang tinatawag siya ng mga salita ni Agila upang gisingin ang isang bahagi ng kanyang sarili na hindi pa niya nakikilala. "Kung ganoon, bakit ako?" ang tanong ni Tala. Ang boses ay malumanay ngunit puno ng kuryosidad. "Bakit ako at hindi ang iba?" sumagot si Agila. "Dahil ang iyong angkan, Tala, ay may mga lihim na matagal nang nakalimutan. Ang iyong angkan ay may malakas na koneksyon sa kalikasan, sa lupa, at sa mga nilalang sa kagubatan. Ikaw ay isang inapo ng mga taong may kakayahang makipag-ugnayan sa amin
mga sinaunang nilalang, at panatilihin ang balanse sa pagitan ng mga mundo. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Tala ang lahat ng sinabi ni Agila, ngunit nararamdaman niya ang isang bagay na malalim sa kanyang puso. Ramdam niya ang kahalagahan ng mga salitang ito, kahit na hindi pa niya kayang ipaliwanag ng buo. Ngunit ako lang ay isang babae sa isang nayon. Paano ko magagampanan ang isang misyon na ganoon kalaki? Pakiramdam ni Tala ay naguguluhan at natatakot. Hindi ko alam kung paano makitungo sa kalikasan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi agad sumagot si Agila. Bagkus ay tinitigan lamang siya. Parang binibigyan siya ng oras upang maramdaman ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabi nito, ang mahalaga ay kailangan mong maniwala sa iyong sarili. Maniwala sa kakayahan na ibinigay sa iyo ng kalikasan mula nang ikaw ay ipinanganak. Sumama ka sa akin, Tala, at tutulungan kita tuklasin ang iyong lakas. Ang misyon mo ay hindi isang pabigat, kundi isang biyaya na dadalhin mo sa buong buhay mo. Ang buong kagubatan sa paligid nila ay tila tahimik na nakikinig sa mga salita ni Agila. Naramdaman ni Tala ang isang banayad na lakas mula sa mga puno at lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Parang lahat ng bagay sa kalikasan ay naghihintay ng isang tanda mula sa kanya, isang desisyon. At pagkatapos, huminga si Tala ng malalim at tumango ng tiyak. Hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit naramdaman niyang ito na ang landas na kailangan niyang tahakin. Kaya sasama ako sa iyo, sabi ni Tala. Ang boses ay nagiging matatag. Kung ito ang misyon ko, gagampanan ko ito. Maingat na yumuko si Agila na parang tinatanggap ang pangako ni Tala. Ang malalaking pakpak nito ay bumangon at bumuka. Nagiging isang kalasag na nagpoprotekta kay Tala mula sa lahat ng panganib. Kasabay ng iyon, isang banayad na hangin ang dumaan. Parang ang mga puno sa kagubatan ay bumabati sa desisyon ni Tala. Simulan na natin ang paglalakbay ngayong oras, sabi ni Agila. Maghanda ka, Tala. Hindi magiging madali ang paglalakbay na ito, ngunit hindi ka mag-iisa. Naramdaman ni Tala ang isang hindi pamilyar ngunit masiglang damdamin sa kanyang puso. Hindi na siya makakabalik sa dating tahimik na buhay, ngunit alam niyang hindi na siya isang simpleng batang babae. Siya ay may misyon. Sa sandaling iyon, nagsimula si Tala at si Agila sa isang paglalakbay na puno ng misteryo. Ang buong kagubatan ay parang isang ibang mundo kung saan ang mga mahiwagang nilalang, mga sinaunang lakas at mga kwento mula sa nakaraan ay dahan-dahang magbubukas sa harap ng kanyang mata. Ang paglalakbay ni Tala ay hindi lamang tungkol sa pagdiskubre ng mga lihim ng mundong ito, kundi pati na rin ang pagdiskubre sa sarili upang mas maunawaan ang kanyang sariling kakayahan at ang misyon na kailangan niyang tuparin. Sa bawat hakbang, mas lalapit si Tala sa kasagutan tungkol sa lakas ng kalikasan na ipinagkaloob sa kanya, pati na rin ang mahalagang papel na ginagampanan niya sa pagprotekta ng balanse sa pagitan ng tao at ng kalikasan. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang batang babae na nagligtas ng isang ibon, kundi tungkol sa isang paglalakbay na magbabago ng kapalaran ng isang mundo. Isang hapon, si Tala at si Agila ay iniwan ng kagubatan at nagsimula ng isang mahaba at walang kasiguraduhang paglalakbay na hindi alam ni Tala. Nararamdaman niya ang sariwang hangin sa paligid, parang ang kagubatan at lahat ng nilalang dito ay bumabati sa kanya patungo sa isang mundong ganap na naiiba. Bagamat hindi pa mahaba ang paglalakbay, sapat na para kay Tala upang mapagtanto na ang kanyang buhay ay hindi na isang normal na buhay. Lahat ng kanyang alam, lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay maaaring magbago sa isang iglap. Ang pakiramdam ng pagkalito sa kanyang puso ay lalong lumilinaw. Si Agila, ang kakaibang Agila, ay lumilipad sa mataas na kalangitan. Ang malalakas na pakpak nito ay dumadaan sa hangin tulad ng isang malaking anino. Sinusundan si Tala. Hindi maiwasan ni Tala na tumingin pa itaas. At sa bawat tingin niya sa Agila, may bahagi sa kanya na nakakaramdam ng kakaibang tiwala. Agila, talagang hindi ko maintindihan ang lahat ng sinasabi mo, ang aking misyon, ang aming angkan. Lahat ng ito ay nagpaparamdam sa akin na parang nabubuhay ako
sa isang kwento ng alamat. Hinarap ni Tala ang agila habang naglalakad sa ilalim ng mga matatayog na puno. Sino ako upang magawa ang mga bagay na sinasabi mo? Pumailan lang si agila at sumagot ng kalmado na parang matagal na niyang inihanda ang sagot sa tanong na iyon. Tala, hindi mo kailangang gawin ang lahat mag-isa. Ang lakas na ito ay bahagi ng iyong pagkatao mula nang ikaw ay ipanganak, at ito ay magpapaunlad lamang kapag tinanggap mo ito. Ang iyong angkan, tulad ng sinabi ko, ay may malalim na koneksyon sa kalikasan, at ito ay muling magbabalik sa proseso ng iyong misyon. Hindi ka nag-iisa. Nag-atubili si Tala. Hindi niya ganap na naintindihan ang mga sinabi ni Agila. Siya ay anak ng isang panday, isang simpleng pamilya sa nayon. Paano siya magkakaroon ng lakas na konektado sa kalikasan o mga mahiwagang nilalang? Wala siyang nakikitang tanda na siya ay naiiba sa iba sa nayon. Kung ako ay isang bahagi ng kalikasan, kung ako ay may kakayahang kumonekta sa kanila, bakit hindi ko ito naramdaman noon? Tanong ni Tala. Parang ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi pa nasasagot. Sumagot si Agila, banayad, ngunit puno ng pangunawa. Kami, mga nilalang tulad ko, ay palaging nagtatago sa dilim, iniiwasan ang mga mata ng mga curious. Kami ay nagpapakita lamang kapag ang isang tao ay handa ng tanggapin ang aming presensya. At ikaw, Tala, maaaring hindi mo pa naramdaman ang iyong lakas dahil hindi mo pa talaga tinitingnan ang iyong sarili. Hindi mapigilan ni Tala na maramdaman ang katotohanan sa mga salitang iyon ni Agila. Nagsimula siyang makaramdam ng isang bagay sa kanyang puso na hindi niya noon pinansin. Maaaring tama si Agila, ngunit marami pang mga tanong na kailangan sagutin. Patuloy niyang iniisip kung bakit siya ang napili at kung ang lakas na ibinigay sa kanya ay sapat upang harapin ang mga pagsubok na paparating. Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan habang sila ay naglalakbay. Ngunit may bahagi din sa kanya na nakakaramdam ng kakaibang kapayapaan kapag kasama si Agila. Hindi siya nakakaramdam ng kalungkutan o takot dahil si Agila, ang dambuhalang Agila, ay palaging naroroon upang protektahan siya. Matapos ang isang buong araw ng paglalakad, huminto sila sa tabi ng isang maliit na ilog. Naupo si Tala sa tabi ng ilog, uminom ng malamig na tubig at tinitigan ang tubig na kumikislap sa sinag ng papalubog na araw. Nararamdaman niya ang isang pagbabago sa hangin. Parang may isang hindi nakikitang lakas na dumadaloy sa bawat patak ng tubig. Si Agila ay nakatayo sa isang malaking bato malapit sa kanya at tinitingnan siya ng seryosong mata. Tala, may isang kwento na nais kong ibahagi sa iyo. Ito ay kwento ng mga tagapagtanggol ng kalikasan, mga tao na pinili upang kumonekta sa lupa at mga mahiwagang nilalang. Hindi sila mga bayani sa alamat, ngunit ang kanilang lakas ay kayang baguhin ang kapalaran ng buong mundo. Tinutok ni Tala ang kanyang atensyon kay Agila. Ang mga salita nito ay mayroong mahika na hindi siya makatanggi, hindi niya maiwasan ang makinig. Noong unang panahon, may isang dalagang ang pangalan ay Araw. Siya ay nakatira sa isang nayon malapit sa mga bundok. Katulad mo, hindi niya alam ang kanyang misyon hanggang sa isang sinaunang nilalang ang dumating at nagsiwalat na may kakayahan siyang kumonekta sa mga nilalang sa kagubatan. Kailangan niyang harapin ang malalaking pagsubok, mga mahihirap na desisyon, at hindi siya sumuko sa kanyang landas. Tahimik na nag-isip si Tala. Pinagmumuni ang kwento ni Agila. Pakiramdam niya, siya ay nasa isang kwento katulad nito kahit na hindi pa niya alam kung ano ang magiging wakas ng kanyang kwento. Hindi siya kailanman sumuko kahit na alam niyang puno ng panganib ang landas sa harap niya, at ipinagtanggol niya hindi lamang ang kanyang nayon, kundi pati na rin ang balanse ng mundo. Patuloy ni Agila, ganito rin ikaw, Tala. Ang iyong misyon ay hindi lamang protektahan ang mga nilalang sa kagubatan, kundi protektahan ang buhay sa mundong ito. Tumingala si Tala kay Agila at isang sinag ng liwanag ang kumikislap sa kanyang mga mata. Ano ang dapat kong gawin? Sumagot si Agila, kalmado ngunit tiyak. Magpatuloy sa paglalakbay na iyong sinimulan. Magtiwala sa iyong kakayahan
At ako ay nandiyan upang tulungan ka matutunan ang iyong lakas. Maghahanap tayo ng mga sinaunang nilalang at matututo kang makipag-ugnayan sa kanila tulad ng ginawa ni Araw. Naramdaman ni Tala ang isang bagong tiwala sa kanyang puso. Naunawaan niyang ang misyon na ito ay hindi isang madali ang paglalakbay, ngunit ito ang tanging landas na maaari niyang tahakin. At sa kanyang puso, isang bagong determinasyon ang nagsimulang magbuo. Hindi lamang niya kailangan protektahan ang kagubatan, hindi lamang mga mahiwagang nilalang, kundi kailangan niyang iligtas ang kanyang sarili. Isang araw na naman ang lumipas, at ang paglalakbay ni Tala kasama si Agila ay nagpapatuloy. Naglakbay sila, dumaan sa mga berdeng burol, tumawid sa mga makakapal na kagubatan at malamig na mga ilog. Bawat araw ay isang hakbang palapit sa misyon na hindi pa niya lubos na nauunawaan, ngunit sigurado siya na hindi na siya babalik sa dati niyang landas. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang humihina habang ang gabi ay papalapit na, dala ang malamig na hangin ng isang madilim na gabi. Si Tala at si Agila ay nagpapahinga sa tabi ng isang burol kung saan makikita nila ang isang malawak na kagubatan sa ibaba. Maghapon silang naglakbay sa mga burol, dumaan sa mga kagubatan at malamig na mga ilog. Bawat hakbang ay puno ng pagsubok, ngunit ito'y mga hakbang na hindi maiiwasan sa mahirap na paglalakbay na kinakaharap ni Tala. "Gaano pa tayo kalayo?" tanong ni Tala, humihingal at tumingin sa malayo. Bagamat hindi pa niya alam kung saan dadalhin siya ni Agila, may nararamdaman siyang hindi malirip na misyon na bumabagabag sa kanyang isipan. Patuloy niyang tinatanong ang kanyang sarili kung ano ang layunin ng paglalakbay na ito. Si Agila ay nakatayo sa isang malaking bato. Ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Sumagot ang Agila, "Hindi pa natin naabot ang kalahating bahagi ng daan, Tala. Ngunit tandaan mo, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa destinasyon, kundi pati na rin sa mga bagay na matutunan mo sa daan. Ang mga pagsubok ay darating upang magpatibay sa iyo. At minsan, ang pinakamahalagang bagay ay hindi agad nakikita." Tahimik na nagmuni-muni si Tala sa sinabi ni Agila. Bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan, nagsimula siyang maramdaman na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa yaman o lakas, kundi isang proseso ng pagdiskubre sa sarili. Bago pa man makapagsalita si Tala, isang malakas na hangin ang dumaan mula sa kagubatan, dala ang kakaibang lamig. Isa itong hangin na hindi katulad ng karaniwang hangin. Ito ay may kasamang pakiramdam ng kadiliman at panganib. Si Agila ay dumilat. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim na parang may naramdaman itong kakaiba. "May hindi tamang nangyayari," sabi ni Agila. Ang boses ay puno ng babala. "Mag-ingat tayo." Tumingin si Tala sa madilim na kagubatan, kung saan ang mga anino ng mga puno ay mahahabang humuhugis sa lupa at ang liwanag ng buwan ay dumadaan sa mga siwang ng mga dahon na parang nagpapakita ng mga kakaibang anino. Ramdam niya ang pagbabago sa hangin, tila may nag-aabang sa kanila sa dilim. "Tara na," utos ni Agila. Ang mga pakpak nito ay muling sumabog at handang lumipad. "Hindi tayo pwedeng magtagal dito." Tumango si Tala at sumunod kay Agila. Nararamdaman ang kilig sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa unahan, ngunit naiintindihan niyang may isang tanging paraan lamang upang magpatuloy, ang huwag matakot. Pumasok sila sa kagubatan. Ang mga hakbang ni Tala ay maingat, sinusubukang huwag magingay. Ang mga tuyo at malalaking dahon sa ilalim ng kanyang mga paa ay nag-ingay, parang mga bulong mula sa kalaliman ng kagubatan. Ang tensyon ay naramdaman nila sa bawat hakbang. Bigla, isang malakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig, parang ang isang sanga ng puno ay nabali. Luminga si Tala at nakakita ng isang anino na dumaan. Isang malaking mabagsik na hayop, mas malaki pa sa anumang hayop na nakita niya, ang lumitaw mula sa dilim. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang apoy at tumingin ito kay Tala ng may matalim na pananaw. "Tumakbo!" sigaw ni Agila, at hindi na naghintay ng sagot. Lumipad ito
Nang mabilis na parang kidlat, ang mga malalaking pakpak ay sumabog at ang hangin sa paligid nila ay parang gumuho. Nagmadali si Tala. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis sa kanyang dibdib. Hindi man niya alam kung anong klaseng hayop iyon, ramdam niya ang matinding panganib mula rito. Hindi siya tumingin pabalik dahil alam niyang kung titingin siya, mawawala na ang tanging pagkakataon niyang makaligtas. Ang hayop ay umungol ng malakas. Ang tunog nito ay gumugulong sa buong kagubatan. Narinig ni Tala ang mga malalakas na hakbang ng hayop na humahabol sa kanya. Ngunit si Agila, ang kakaibang Agila, ay hindi natatakot. Lumipad ito ng mataas sa himpapawid at nag-ikot upang harapin ang mabagsik na hayop. "Umiwas ka, Tala!" Umuungal si Agila at ang mga hangin sa paligid ng Agila ay nagsimulang magbago. Isang malakas na buhawi ang bumangon mula sa mga pakpak nito na lumilikha ng isang pader ng hangin na humarang sa hayop at hindi ito pinapayagang lumapit. Hindi tumigil si Tala, ngunit ang proteksyon na ibinibigay ni Agila ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Patuloy siya sa pagtakbo, hindi kayang huminto. Ang isipan ni Tala ay puno ng pag-aalala tungkol sa mangyayari kung hindi kayang pigilan ni Agila ang hayop. Pagkalipas ng ilang sandali, ang mga ungol ng hayop ay nagsimulang humina. Tumingin si Tala at nakita niyang bumalik si Agila. Ang mga pakpak nito ay muling bukas upang protektahan siya. Ang hayop, sa wakas, ay umatras at naglaho sa dilim ng kagubatan. Si Tala ay nagbuntong hininga ng maluwag, ngunit naramdaman niyang ang pagod ay nagsisimula ng magpuno sa kanyang katawan. Tumigil siya sandali, humihingal at sinusubukang magpahinga matapos ang mabilis na pagtakbo. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo, ngunit may isang bahagi ng kanyang puso na nararamdamang mas malakas. Matapos niyang harapin ang isang pagsubok, nakaligtas siya. "Salamat, Agila," sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay tinig ng pagod. "Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin." Sumagot si Agila sa isang magaan na huni na parang isang pagpapalakas ng loob. "Isang maliit na pagsubok lang iyon. Mas malalaki pang pagsubok ang naghihintay sa atin. Magpatuloy tayo, Tala. Mahaba pa ang daan." Sa bawat hakbang ni Tala, natutunan niyang ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng lakas o kayamanan. Ito ay tungkol sa pagharap sa kanyang takot at pagtutok sa sarili. "Tara na," sabi ni Agila. Ang boses ay tiyak. Hindi pa tapos ang daan. Tumango si Tala at naramdaman ang bagong lakas sa kanyang puso. Bagamat hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa unahan, alam niyang hindi na siya babalik. Magpapatuloy siya dahil may isang misyon na kailangang tapusin. Magkasama sina Tala at Agila na naglakbay ng isang mahabang distansya. Dumaan sa mga matatayog na bundok, tumawid sa mga makakapal na kagubatan at malamig na mga ilog. Hindi sila tumigil, tinalo ang bawat pagsubok na dumating. Gayunpaman, habang dumaan ang bawat araw, naramdaman ni Tala na siya ay papalapit sa isang layunin na hindi pa ganap na maliwanag. Isang misyon na siya ay nagsisimula pa lamang maramdaman. Ngunit isang bagay ang tiyak, hindi na siya makakabalik. Ang liwanag ng araw ay nagsimulang magdahan-dahan at ang mga bundok sa malayo ay unti-unting naging malabo sa makapal na hamog. Ang kagubatan sa paligid nila ay nagsimulang magbukas, nag-iwan ng isang tahimik na espasyo na parang naghahanda para sa isang malaking pagbabago. Dinala ni Agila si Tala sa isang lugar na hindi pa nararating ng kahit isang tao mula sa kanilang nayon. Isang lugar na hindi niya akalaing maaaring magtaglay ng ganitong kabighanian. "Malapit na tayo," sabi ni Agila. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng kabigatan. "Ang yaman na hinahanap mo ay hindi lamang mga materyal na bagay. Ito ay naglalaman ng isang matandang lihim, isang bahagi ng iyong angkan na marahil hindi mo pa naririnig." Nararamdaman ni Tala ang isang pakiramdam ng pag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit hindi niya kayang labanan ang kanyang kuryosidad. Ano kaya ang lihim na ito? At bakit tila may alam si Agila tungkol sa kanyang angkan na para bang alam na nila ang lahat ng mangyayari? "Agila, hindi ko pa rin lubos na naiintindihan ang mga sinasabi mo,"
Hinalakhak ni Tala, huminga ng malalim. Ang angkan ko ba ay may koneksyon sa yaman na ito? Pero ako lang naman ay anak ng isang panday, isang karaniwang pamilya sa nayon. Bumaling si Agila kay Tala. Ang mga pakpak nito ay bahagyang kumalabog sa hangin, nagdudulot ng mga malamig na hangin na dumaan sa kagubatan. Tala, ang iyong angkan ay hindi lamang mga karaniwang tao. Ang mga panday ng iyong pamilya ay hindi lamang gumagawa ng mga gamit. May hawak silang isang lihim na ipinagkatiwala sa kanila matagal na. Ang yaman na ito ay hindi lamang ginto at pilak, kundi isang bagay na walang kapantay, isang susi upang protektahan ang kalikasan, upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at kalikasan. Ang sinabi ni Agila ay lalong nagpagulo sa isipan ni Tala, ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na may isang tiwala na dahan-dahang lumalaki sa kanyang dibdib. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan, nararamdaman niya na may katotohanan sa mga salitang iyon. Hindi na siya isang simpleng dalaga sa isang maliit na nayon. Siya ay bahagi ng isang bagay na mas malaki pa. "Halika na, Tala, panahon na," sabi ni Agila. Ang boses nito ay puno ng awtoridad ngunit may bahagyang lambing, parang isang paghimok. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay, dumaan sa mga makakapal na kagubatan at pumunta sa isang malawak na lugar kung saan ang isang malinaw na lawa ay nagsisilbing salamin ng mga malalayong bituin. Sa harap nila ay isang malawak na lambak at sa kaloob-looban nito ay isang lumang templo, tila baga naiiwan na ng panahon. "Narito ang yaman, pati na rin ang lihim ng iyong angkan," sabi ni Agila habang tumatayo sila sa harap ng malaking pintuan ng templo. "Ngunit upang makapasok dito, kailangan mong harapin ang isang mas malaking pagsubok, isang pagsubok na tanging ang may dugong tulad ng iyo lamang ang makakatawid." Nararamdaman ni Tala ang isang malamig na kilig sa kanyang gulugod habang nakatayo sa harap ng pintuan ng templo. Ngunit nagpatuloy siya, puno ng determinasyon. "Magagawa ko ito," sabi niya sa sarili. "Hindi ako titigil." Ang pintuan ng templo ay kusang bumukas nang maglakad si Tala papalapit, parang hinihintay ang kanyang pagdating. Sa loob ay isang malawak na silid na pinalilibutan ng mga sinaunang pader na gawa sa bato. Ang mga ukit sa pader ay nagsasalaysay ng isang kwento tungkol sa mga tagapagtanggol ng kalikasan at ang lakas na ibinigay sa kanila. Ang pinakamatinding ikinagulat ni Tala ay ang isang malaking larawan sa pader na naglalarawan ng isang dalagang may mahahabang buhok, mga mata na kumikislap at damit na katulad ng sa kanya. Ang dalaga sa larawan ay nakatayo sa gitna ng mga mahiwagang nilalang. May hawak na isang kumikinang na pamalo na parang ginagabayan ng lahat patungo sa isang maliwanag na landas. "Tala," sabi ni Agila. Ang boses nito ay bumangon at nag-echo sa malalaking pader ng templo. "Ito ang ikaw. Ito ang larawan ng iyong mga ninuno. Ikaw ay isang inapo ng mga tagapagtanggol ng kalikasan at ang lakas na tinatamo mo ay nagmumula sa dugong ito." Tinutok ni Tala ang kanyang mata sa larawan. Hindi niya maitatanggi ang pagkakapareho nila. Ang imaheng iyon ay siya, ngunit siya sa isang ibang mundo. Isang mundong hindi pa niya alam. "Pati ang ina ko, may sinabi ba siya tungkol sa aming angkan?" tanong ni Tala. Ang boses ay medyo nanginginig. Bagamat narinig na niya ang ilang kwento tungkol sa kanilang pamilya, hindi kailanman niya narinig ang mga ganitong uri ng bagay mula sa kanyang ina. Hindi agad sumagot si Agila. Tinitingnan ang mga ukit sa pader bago nagsalita. "Itinagong mabuti ng iyong angkan ang lihim na ito upang hindi magamit ang lakas na ito ng mali. Ngunit ngayon, dumating na ang panahon upang tanggapin mo ito at mas maunawaan. Ito ay isang koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan, at ikaw ang siyang mag-iingat ng balanse nito." Tumayo si Tala ng tahimik, nararamdaman ang katotohanan sa mga salita ni Agila. Nagsimula niyang matanto na hindi lamang siya naghahanap ng materyal na yaman. Ang tunay na yaman ay nasa loob niya, sa lakas na pinangalagaan ng kanyang angkan sa loob ng mga siglo. At ngayon, ang misyon na ito ay naghihintay sa kanya. "Paano ko gagamitin ang lakas na ito?" tanong ni Tala. Ang mata ay puno ng determinasyon.
Tumingin si Agila kay Tala. Ang mga mata nito ay kumikislap tulad ng mga apoy sa pamamagitan ng pagdama sa puso ng kalikasan, sa pamamagitan ng pakikinig at pagnanais na maramdaman ang lahat ng nasa paligid mo. Madarama mo ang koneksyon na iyon sa iyong katawan, at kapag dumating ang tamang oras, ang lakas na iyon ay kusang magpapakita. Tahimik na tumayo si Tala. Ang mga mata ay nakatutok sa bawat detalye ng sinaunang larawan. Nararamdaman niyang may isang bagay na lumalaki sa kanyang puso, isang bagay na hindi niya pa naintindihan dati. At alam niyang ito pa lamang ang simula. Ang paglalakbay ni Tala mula sa isang karaniwang dalaga sa nayon ay naging isang paglalakbay upang tuklasin ang kanyang tunay na pagkatao, upang maging tagapagtanggol ng kalikasan na pinangalagaan ng kanyang angkan sa buong buhay nila. Si Tala ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na espasyo ng isang sinaunang templo. Ang isip ay naguguluhan na napapaligiran ng mga magulong saloobin. Lahat ng bagay sa paligid ay tila nagbabago. Ang madilim na atmosfera ng templo, ang malabong liwanag mula sa mga ilawan, at ang mga imahe ng kanyang mga ninuno na iginuhit sa mga pader, lahat ng ito ay parang isang paalala na narito siya para sa isang mahalagang layunin. Ang pakiramdam ng tensyon sa kanyang puso ay hindi rin nawawala. "Handa ka na ba?" tanong ni Agila na nagpagising kay Tala mula sa kanyang mga saloobin. Ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa maluwang na espasyo na tila isang pagpapatibay ng mga darating na pangyayari. Tahimik si Tala sa matagal na panahon na parang nakikipaglaban sa kanyang sarili. Tinitingnan niya ang larawan ng isang babae mula sa kanyang angkan, isang tagapagtanggol ng kalikasan na may isang hindi nakikitang lakas na nagsasama sa mga mahiwagang nilalang. Ramdam na ramdam niya ang isang malalim na koneksyon, at sa kanyang puso, alam niyang hindi na siya makakabalik. Siya ay pinili, at ang misyon na ito ay hindi maaaring pabayaan. Ang halaga ng kapalit, kaya ko bang malampasan lahat? Tanong ni Tala sa sarili. Hindi lamang tungkol sa misyon, kundi pati na rin tungkol sa bagong buhay na kakaharapin niya. Isang buhay na hindi niya inihanda, at hindi niya alam kung ano ang mga hamon na darating. Tiningnan siya ni Agila nang may matatag na mata. "Tala, ang lakas na ito ay hindi isang libreng regalo. Bawat hakbang na gagawin mo ay may kapalit. Ngunit kung hindi ka handang magpatuloy, hindi kailanman magigising ang lakas na ito." Nararamdaman ni Tala ang isang bagong takot na dumarating sa kanyang puso. Ngunit sa parehong pagkakataon, nararamdaman din niya ang isang malalim na determinasyon. Hindi na siya ang batang babae sa isang nayon. Siya ay isang tagapagtanggol ng kalikasan, isang magtatanggol ng mga mahiwagang nilalang at tagapangalaga ng balanse ng mundong ito. Ngunit ano nga ba ang halaga ng kapalit? Ano ang handa niyang isakripisyo upang matamo ang lakas na ito? Tumingin siya kay Agila. Ang mata ay puno ng determinasyon. "Hindi ako matatakot. Ito ang aking misyon, at hindi ako aatras." Tumango si Agila. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. "Kung ganun, magsimula tayo." Pinangunahan ni Agila si Tala sa isang sulok ng templo kung saan may isang altar na puno ng alikabok ng panahon. Sa altar ay isang malaking bato, berde, at kumikislap ng malabong liwanag. Ang batong ito ang sentro ng lahat ng lakas, isang simbolo ng koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan. "Ito ang sagradong bato ng inyong angkan," paliwanag ni Agila. "Ang batong ito ang magpapaalab ng lakas sa iyo. Ito ang magkokonekta sa iyo, sa lahat ng mga nilalang, sa lahat ng bundok, ilog, at sa bawat dahon ng puno. Ngunit upang magising ang lakas na ito, kailangan mong hawakan ito upang malaman nitong ikaw ay karapat-dapat na tagapagmana." Ramdam ni Tala ang isang banayad na kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan habang papalapit siya sa bato. Ang pakiramdam ay isang kakaibang init at lamig na parang may isang bagay na gumigising mula sa ilalim ng lupa. Inabot niya ang kanyang kamay at inilapat ito sa bato. Makalipas ang ilang sandali, isang lakas na hindi kayang ipaliwanag ang sumik sa kanyang katawan. Parang siya ay nagiging isa sa lupa, sa kalikasan, at ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsimulang maging buhay. Ang mga puno,
mga ilog, at mga nilalang sa kagubatan ay tila nakikipag-usap sa kanya, ipinapaabot ang mga mensahe na hindi pa niya naririnig. Pumikit si Tala at nakinig sa mga tunog mula sa kalikasan, ramdam ang isang matibay na koneksyon. Bawat pintig ng kanyang puso ay tila sumasabay sa pintig ng lahat ng bagay. Pakiramdam niya ay naging bahagi siya ng lahat ng ito. Hindi na siya isang simpleng batang babae sa isang nayon, kundi bahagi siya ng mundong ito. Ngunit habang ang koneksyong ito ay bumabalot sa kanya, isang matinding sakit ang dumating ng bigla. Pakiramdam ni Tala ay parang siya ay napupunit mula sa loob. Ang lakas mula sa bato ay parang kumakalat sa kanyang katawan na siya'y nawalan ng hininga. Lumuhod siya. Mahigpit na hawak ang bato. Ang mga mata ay nakapikit dahil sa sakit. "Huwag kang matakot, Tala," sabi ni Agila. Ang boses ay puno ng aliw. Iyan ay isang pagsubok, isang proseso ng pagtutok na kailangan mong malampasan. Ang lakas na ito ay hindi isang madaling regalo. Susubukan ka nito upang maging isang tunay na tagapagtanggol. Hindi sumagot si Tala. Ramdam na ramdam niya ang lakas na iyon. Nararamdaman ang bawat pag-ikot ng sakit sa kanyang katawan. Alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Kung nais niyang makumpleto ang misyon, kailangan niyang pagdaanan ang pagsubok na ito. Lahat ng bagay sa kanya, mula sa lakas hanggang sa sakit, ay nagsasabi ng isang bagay. Ito ang landas na kailangang tahakin at hindi siya pwedeng umatras. Pagkalipas ng ilang sandali, ang sakit ay nagsimulang humupa. Nakaramdam si Tala ng isang katahimikan na bumalot sa kanyang katawan. Bagamat pagod at ubos na, alam niyang nalampasan na niya ang isang mahalagang pagsubok. Binuksan niya ang mga mata at isang bagong pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan. Tumingin siya kay Agila at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang siya ay tunay na malakas. "Nagawa mo," sabi ni Agila. Ang mga pakpak nito ay muling bumuka ng malawak. "Ang iyong lakas ay nagising na. Ngayon, ikaw na ang tagapagtanggol ng kalikasan at ikaw na ang magtatanggol sa misyon mo." Tumango si Tala. Naramdaman ang pagbabago sa kanyang sarili. Alam niyang ito ay simula pa lamang at mahaba pa ang daraanan, ngunit hindi na siya natatakot. Nadaanan niya na ang unang pagsubok at handa na siyang harapin ang mga susunod pa. Ang kalangitan, sa gabi, ay bumabalot sa isang tahimik na espasyo. Tanging ang tunog ng hangin at ang mga banayad na tunog mula sa kagubatan ang maririnig. Nakatayo si Tala sa tuktok ng isang maliit na burol, nakaharap sa kalikasan na malawak at walang hanggan. Naramdaman niyang natapos na niya ang pagsubok ng lakas, ngunit ang mga pagbabagong naganap sa kanyang katawan at kaluluwa ay sariwa pa. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ramdam niya ang malalim na pagbabago. Isang bahagi ng mundong ito ay naging bahagi na rin niya. Ang pakiramdam ng lakas sa kanyang katawan ay hindi na nakakatakot, kundi isang tahimik na pagmamalaki. Hindi lamang niya nararamdaman ang buhay sa paligid, kundi nararamdaman niyang isang bahagi ng buhay na iyon ay dumadaloy din sa kanyang mga ugat. Ang bawat simoy ng hangin na dumaan sa kanya ay parang may nais iparating, at bawat puno at batis ay nagmumungkahi ng isang mensahe mula sa kalikasan. Ngayon, kayang marinig at madama ni Tala ang mga ito. Nakatayo si Agila sa kanyang tabi. Ang malalaking pakpak nito ay nakabuka, parang isang kalasag na nagpoprotekta kay Tala. Bagamat siya ang nagiging gabay at tagapagtanggol ni Tala, naramdaman ni Tala na sa mga sandaling ito, si Agila rin ay nagmamasid sa kanya, naghihintay ng isang bagong pagbabago sa kanya. "Nagawa mo na," sabi ni Agila. Ang boses nito ay puno ng pagmamataas, ngunit may konting kabigatan. "Ang lakas sa loob mo ay nagising na. Ngunit huwag kalimutan, ang lakas na ito ay hindi para sa iyong sariling kapakinabangan. Ikaw ay itinalaga upang protektahan ang kalikasan, ang mga mahiwagang nilalang, at upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawang mundo. Ito ang iyong misyon." Tumingin si Tala kay Agila. Ang kanyang mga mata ay nagbago. Dati, siya lamang ay isang simpleng dalaga sa nayon, namumuhay ng tahimik at simpleng buhay. Ngunit ngayon,
Siya ay hindi lamang bahagi ng kalikasan, kundi siya rin ang tagapagtanggol nito. Ang pakiramdam ng mabigat na responsibilidad na ito ay hindi nakakatakot, kundi nagpapalakas pa sa kanya. Pinapalakas ang isang hindi nakikitang lakas sa loob niya. Anong dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Tala. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Paano ko matutupad ang misyon ko? Pinatong ni Agila ang mga pakpak nito at ang mga mata nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mahalaga ngayon ay maunawaan mong hindi palaging madali ang pagkontrol ng lakas na ito. Subok ito sa iyo at dadalhin ka nito sa mga lugar na hindi mo pa naiisip. Ngunit kailangan mong magpatuloy at magtiwala sa iyong sarili. Hindi mo lang protektahan ang mga nilalang sa kagubatan, kundi ikaw ang magtatanggol ng lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Tumango si Tala, ramdam na ramdam ang mga salitang iyon ni Agila. Alam niyang hindi magiging madali ang pagtupad sa misyon na ito, ngunit alam din niyang hindi siya pwedeng umatras. Tinanggap na niya ang lakas, at ngayon, kailangan niyang gamitin ito upang tumulong sa mundo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, dumaan sa mga makakapal na kagubatan at umabot sa isang malawak na lugar kung saan ang mahinang liwanag ng mga bituin ay kumikinang sa lupa, nagiiwan ng mga mahahabang anino sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang nararamdaman ni Tala ay hindi na takot o kalituhan, kundi isang matibay na paniniwala sa kanyang sarili at sa misyon na kailangan niyang tuparin. Isang araw, habang si Tala at Agila ay pumasok sa isang liblib na kagubatan, nakatagpo sila ng isang kakaibang nilalang. Isang malaking unggoy na may kulay abong balahibo at mga mata na kumikislap. Tinitingnan silang ang unggoy ang may takot, ngunit may halong pakiusap din. Ang unggoy ay naglalakad ng magulo, naghahanap ng tulong. Huminto si Agila at tiningnan ang unggoy ng may pagkaunawa. Ang nilalang na ito ay may malubhang problema. Kailangan nito ang ating tulong. Lapit si Tala sa unggoy, naramdaman ang sakit at kalituhan sa mga mata nito. Maingat niyang iniabot ang kanyang kamay, sinusubukang gawing ligtas ang unggoy. Matutulungan kita, sabi ni Agila. Kaya mong maramdaman ang sakit ng unggoy. Magtiwala ka sa kanya. Tiningnan ng unggoy si Tala ng sandali at dahan-dahang lumapit. Inhale ni Tala ng malalim, naramdaman ang sakit na pinagdadaanan ng unggoy. Hindi ito isang mapanganib na hayop, kundi isang ligaw na nilalang na nasaktan ng isang kakaibang sakit na nagdudulot sa kanya ng kahirapan sa paghahanap ng pagkain at pagtatanggol sa sarili. Si Tala ay naupo sa tabi ng unggoy, gamit ang mga malalambot niyang kamay upang hawakan ito. Naramdaman niya ang enerhiya ng kalikasan na dumadaloy sa kanyang katawan, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang kaya niyang gawin ang lahat. Naalala niya ang mga aral ng kanyang lola tungkol sa mga halamang gamot, kaya nagsimula siyang maghanap ng mga halamang maaaring makatulong sa unggoy. Matapos ang ilang sandali, bumalik si Tala na may daladalang mga dahon at halamang gamot. Maingat niyang inapply ang mga ito sa mga sugat ng unggoy. Nang mag-absorb ang gamot sa balat nito, unti-unting napahinga ang unggoy at ang tensyon sa mukha nito ay nagsimulang maglaho. Pagkatapos ng paggamot, tinitingnan ni Tala ang unggoy. Naramdaman ang pasasalamat sa mga mata nito. Maging maayos ka na, sabi niya. Ngumiti ng kaunti. Tumango ang unggoy at umalis. Tumalon sa isang malaking puno at nawala sa dilim ng kagubatan. Tumingin si Agila kay Tala, punong-puno ng pagpapahalaga. Magaling ka. Ang lakas mo ay hindi lamang nagpapagaling ng katawan, kundi nagbibigay din sa iyo ng kakayahang makipag-ugnayan sa lahat ng nilalang sa paligid mo. Ikaw ang tagapagtanggol, hindi lang ng mga hayop sa kagubatan, kundi ng lahat ng magagandang bagay sa kalikasan. Naramdaman ni Tala ang isang bagong lakas sa loob ng kanyang katawan, isang lakas na hindi niya akalaing mayroon siya. Hindi lamang niya pinaghilom ang sugat ng unggoy, kundi binuhay din niya ang pag-asa sa puso nito. Simula pa lang ito, patuloy ni Agila. Ang boses nito ay malumanay, ngunit puno ng kahulugan. Marami pang pagsubok ang darating. Makakatagpo ka ng iba pang mga nilalang, mga taong kailangan ng iyong tulong. Ngunit naniniwala ako, palagi kang magtatagumpay.
Tumingala si Tala kay Agila at naramdaman ang buong tiwala mula sa malaking agila. Alam niyang ang kanyang paglalakbay ay malayo pa, ngunit wala nang makakapigil sa kanya. Ibinigay sa kanya ang isang sagrado at mahalagang misyon at hindi siya magpapatalo. Salamat Agila, magpapatuloy ako, hindi ako atras, sabi ni Tala. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng determinasyon. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay at alam ni Tala na siya ay unti-unting nagiging bahagi ng kalikasan, nagpoprotekta sa bawat nilalang at pinapangalagaan ang balanse sa pagitan ng mundo, ng tao at ng kalikasan. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali, ngunit handa na siya na harapin ang lahat ng hamon na darating. Si Tala at si Agila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa mga kagubatan at malalayong bundok na hindi pa nararating ng sinuman mula sa kanilang nayon. Matapos nilang pagalingin ang isang unggoy, naramdaman ni Tala ang isang malalim na pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang dating batang babae na naninirahan sa mga kwento ng matatanda sa paligid ng apoy gabi-gabi. Siya ngayon ay isang tagapagtanggol, isang tulay sa pagitan ng kalikasan at ng tao. Ang lakas na kanyang nagising ay hindi lamang magsisilbing gabay para sa misyon niya, kundi magbibigay din sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa malawak na mundong ito. Araw-araw, dumadaan si Tala at Agila sa mga makakapal na kagubatan kung saan ang mga matataas na puno ay bumabalot sa buong kalangitan at ang mga malinaw na ilog ay kumikislap tulad ng salamin na tanging kaunting sinag ng araw ang dumadaan sa mga sanga ng mga puno. Ramdam ni Tala ang isang mahiwagang koneksyon sa kalikasan, parang siya ay bahagi ng lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya. Isang umaga, matapos nilang lampasan ang isang mataas na bundok, napansin ni Tala ang isang kakaibang senyales sa hangin. Isang hangin na ibang-iba sa mga nakasanayang hangin. May dala itong pakiramdam ng kadiliman at banta. Si Agila, na nakatayo sa isang mataas na bato, ay itinaas ang mga mata sa langit at ang mga pakpak nito ay kumalabit ng marahan na parang may naramdaman itong kakaiba. May mali, sabi ni Agila. Ang boses nito ay puno ng pag-iingat. Malapit na tayo sa lugar kung saan hindi ko na kayang sumama. Kailangan mong magpatuloy mag-isa. Tumingin si Tala kay Agila at ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng duda. Hindi ba't magkasama pa rin tayo? Tanong niya habang ang takot ay nagsisimulang magtago sa kanyang puso. Bumaba ang mga pakpak ni Agila at sumagot ito sa isang mabigat na tinig. Ang lugar na pupuntahan natin ay hindi para sa akin at hindi rin para sa mga tulad ko. Ito ang iyong pagsubok, Tala. Susubukin ang iyong lakas kapag hinarap mo ito. Tandaan, sa paglalakbay na ito, makikita mo ang mga sinaunang nilalang, mga puwersang nabuhay mula pa sa sinaunang panahon. Hindi nila agad tatanggapin ang iyong presensya. Naramdaman ni Tala ang lumalaking takot sa kanyang puso, ngunit nararamdaman din niya ang kalakasan ng mga salitang binitiwan ni Agila. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong ni Tala. Ang boses ay halong kabang at determinasyon. Tiningnan siya ni Agila. Ang mga mata nito ay kumikislap ng isang lihim. Sundan mo ang landas na naroroon. Makikita mo ang isang sinaunang templo kung saan naghihintay sa iyo ang mga nilalang na kailangan mong makatagpo. Susubukin ka nila, hindi tungkol sa lakas, kundi ang iyong tiyaga at tibay. Tumango si Tala, huminga ng malalim. Tumingin siya kay Agila sa huling pagkakataon bago niya piniling magpatuloy. Ang mga hakbang ay patungo sa makitid na daan na papasok sa madilim na kagubatan. Hindi madali ang landas na ito. Ramdam niya ang hangin ng kagubatan na nagbabago, na parang may isang hindi nakikita na lakas na nagmamasid sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Habang siya ay lumalalim pa sa kagubatan, ang hangin ay lalong naging mabigat at ang mga puno ay tila yumuyuko, nagtatago sa buong kalangitan. Pakiramdam ni Tala ay parang pumasok siya sa ibang mundo kung saan hindi lahat ng bagay ay katulad ng itsura nito. Pagkalipas ng ilang oras, nakatayo si Tala sa harap ng isang sinaunang templo. Ang mga pader ng bato
ay parang nagtataglay ng libu-libong taon ng kasaysayan at ang mga simbolo ng kababalaghan na nakaukit sa mga pader ay nagsisilibing patunay ng mga nilalang mula sa nakaraan. Ang templo ay tahimik, walang anuman na nagpapaalala ng buhay. Ngunit alam ni Tala na ito ang lugar na tinutukoy ni Agila. Pagpasok ni Tala sa malaking pintuan ng templo, naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Ang paligid ay tila buhay. Ang mga pader ng bato ay nagsimulang magningning at mula sa kaloob-looban ng templo, isang malalim na tinig ang umabot sa kanyang pandinig, matining at puno ng kapangyarihan. Sinong pumasok dito? Bakit ninyo tinatangkang pumasok sa lugar na ito? Tumayo si Tala ng matatag, hindi tinatablan ng takot kundi puno ng determinasyon. Ako si Tala, tagapagtanggol ng kalikasan. Pumunta ako upang matugunan ang mga sinaunang nilalang, upang tapusin ang aking misyon. Ang tinig mula sa templo ay hindi agad sumagot at nagkaroon ng isang nakatagong katahimikan. Makalipas ang ilang sandali, mula sa dilim, nagsimulang magpakita ang mga kakaibang nilalang, mga anino ng nakaraan, na nagsimula silang maglakad patungo sa kanya. Isa sa mga nilalang ay may kakaibang anyo. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula at ang balat nito ay puno ng mga kaliskis. Parang isang dambuhalang dragon ngunit may hugis ng isang tao. Ikaw ba ay napiling tagapagtanggol? Ngunit sapat ba ang lakas mo upang harapin ang pagsubok na ito? Tanong ng nilalang. Ang mga mata nito ay nagmamasid kay Tala. Tanging ang mga makakalampas sa mga pagsubok na ito ang makakapagpanatili ng balanse. Ngunit kung mabigo ka, lahat ng bagay ay mawawala. Hindi umatras si Tala. Tumayo siya ng matatag, ang mga mata ay puno ng tapang. Handa akong harapin anumang pagsubok. Nagmumuni ang nilalang at tumango. Pagkatapos, naglakad ito pabalik ng isang hakbang. Kung ganon, subukan natin ang tibay ng iyong loob. Ang mga sinaunang nilalang ay nagsimulang maglakad patungo kay Tala at mula sa kanilang katawan ay lumabas ang mga ilaw na kakaibang kulay. Bawat hakbang nila ay parang tunog ng mga saloobin na naglalakbay sa buong panahon, na parang lumalabas sila mula sa nakaraan patungo sa kasalukuyan. Sinusuri ang presensya ni Tala sa mundong ito. Isang bagong pagsubok ang nagsimula at alam ni Tala na kahit gaano man siya matakot o mag-alala, hindi na siya makakabalik. Pumasok na siya sa isang mundong walang lugar para sa kahinaan. Pagpasok ni Tala sa sinaunang templo, naramdaman niyang ang paligid ay tila humigpit, naging masikip at nakakabahala. Ang mga kakaibang nilalang sa paligid niya ay nakatayo ng tahimik, pinagmamasdan ang bawat galaw at bawat hininga niya. Pakiramdam niya, parang may isang hindi nakikitang lakas sa loob ng templo na sumusubok sa kanya, hinuhusgahan kung siya ba ay karapat-dapat sa misyon na ito. Isang nilalang ang lumapit sa kanya, isang dambuhalang dragon na may pakpak na puno ng matutulis na kaliskis at mga mata na naglalagablab tulad ng apoy. Bumaba ang ulo ng dragon. Tinitingnan siya ng may seryosong mga mata. Ang dumating dito ay maaaring ang tagapagtanggol ng kalikasan. Ngunit mayroon ka bang sapat na lakas upang tiisin ang aming mga pagsubok? Ang boses ng dragon ay parang isang kidlat na dumaan sa buong templo. Kami ay mga sinaunang nilalang. Nag-iral mula pa noong unang panahon ng mundong ito. Hindi kami magpapatawad sa sinuman na hindi sapat ang tibay. Ramdam ni Tala ang hamon sa mga salitang iyon ng dragon, ngunit hindi siya umatras. Matibay ang kanyang loob at alam niyang ito ang pagsubok na kailangan niyang lampasan. Lahat ng bagay sa paligid niya ay nagsasabing ang misyon ng kanyang buhay ay hindi magiging madali. Ano ang pagsubok ko, Toy? Tanong ni Tala. Ang tinig niya puno ng lakas at tiwala. Kung kaya kong malampasan ito, ipapakita ko na karapat-dapat akong tanggapin ang lakasnay. Tinitigan siya ng dragon ng matagal, para bang sinusuri ang kanyang mga mata. Pagkatapos, lumiko ito at nagsimulang maglakad patungo sa unahan. Magaling, sabi nito. Ang unang pagsubok ay hindi isang laban sa lakas pisikal, kundi laban sa iyong tiyaga at katalinuhan. Bumulusok ang dragon at agad na nagbago ang paligid ni Tala. Ang mga pader ng templo ay nagmistulang humugos,
at siya'y natagpuan na nasa isang makakapal na kagubatan, puno ng mga puno na nagtatago ng buong kalangitan. Parang dinala siya sa isang ibang espasyo kung saan lahat ng bagay ay may kakayahang magbago. Nararamdaman mo ba ito? Tanong ng dragon. Ito ay isang espasyo na nilikha ng iyong tiwala at katalinuhan. Upang makalabas dito, kailangan mong lutasin ang palaisipan na ibinigay ng kagubatang ito. Tiningnan ni Tala ang paligid at napansin na ang mga puno ay nagiging kakaibang anyo at nagiging parang mga piraso ng isang hiwaga. Ang bawat hakbang na ginagawa niya ay nagdadala ng mga pahiwatig at mga senyales ng solusyon sa palaisipan. Huminga ng malalim si Tala at pinilit manatili ang kalmado. Naalala niya ang mga aral mula sa kalikasan kung paano makinig sa maliliit na senyales na dumarating mula sa paligid. Ang mga nilalang sa kagubatan ay hindi lang mga halaman at hayop. May mga mensahe sila na tanging mga pusong malinis lamang ang makakaunawa. Habang naglalakad siya sa ilalim ng mga kakaibang puno, ramdam ni Tala ang matinding koneksyon sa kalikasan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila umaayon sa tibok ng kalikasan. At bigla, isang imahe ang sumik sa kanyang isipan. Isang malaking pinto ng bato, may simbolo ng isang bilog. Nilapitan niya ang pinto, ngunit nang hawakan ito, isang hindi nakikitang puwersa ang nagtulak sa kanya pabalik. Ang dragon ay tinitingnan siya mula sa malayo. Ang mga mata nito seryoso, hanggang hindi mo natutuklasan ang susi upang buksan ang pintong ito. Hindi ka makakapasok, sabi ng dragon. Ang susi ay hindi lakas, kundi ang iyong pag-unawa sa kalikasan. Hindi umatras si Tala. Natutunan na niyang ang kalikasan ay may sariling paraan ng pagsusuri sa mga tao. Tumingin siya sa paligid, nakikinig sa mga tunog ng kagubatan. Isang huni ng ibon ang narinig mula sa malayo at bigla siyang nakaramdam ng isang realisasyon. Ito na! Sigaw ni Tala. Natutunan niyang malutas ang palaisipan. Hindi ito isang komplikadong tanong o code, kundi isang pag-unawa at koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan. Pumunta siyang muli sa pinto, at sa pagkakataong ito, hindi siya gumamit ng lakas o dahas, kundi dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa pinto, nakikinig at nararamdaman. At unti-unting, ang pinto ay bumukas. Isang liwanag na sumabog mula sa loob at parang tumanggap sa kanya upang magpatuloy sa isang bagong mundong hindi pa niya nakikita. Nang ganap nang magbukas ang pinto, naramdaman ni Tala na siya ay pumasok sa isang ibang espasyo. Isang lugar kung saan ang mga mahiwagang nilalang at mga elemento ng kalikasan ay nagsasanib. Tumingin siya sa paligid. Nakita ang sarili sa isang malawak na parang puno ng mga nilalang na hindi pa niya nakita. May mga kabayong lumilipad, mga puno na may kakayahang magsalita, at mga bundok na tumataas mula sa lupa na parang nabubuhay. Nagpakita si Agila sa tabi ni Tala. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamalaki. Nagawa mo na ang unang pagsubok. Narito ang mundong iyong poprotektahan at dito mo matutunan ang mga mahahalagang aral tungkol sa lakas mo. Nakatayo si Tala, tinitingnan ang mundo sa harapan niya at naramdaman niyang hindi lamang ito isang personal na paglalakbay, kundi isang koneksyon sa lahat ng nilalang at kalikasan. Naunawaan niya na siya ay pumasok sa isang mas malaking bahagi ng mundo na hindi niya inisip, kung saan bawat nilalang, bawat puno, bawat hangin ay may kahalagahan. Ngayon ay oras na upang tanggapin at protektahan ang mundong ito, sabi ni Agila. Ang boses nito ay puno ng paghihikayat. Ipinakita mong karapat-dapat ka. Ang misyon mo ay hindi lamang ang magtanggol, kundi mag-aral at maunawaan pa ang mga nilalang na ito. Tumingin si Tala kay Agila, pagkatapos ay nagtanaw sa malawak na parang hindi na siya natatakot. Tanging tiwala at determinasyon na ang nararamdaman niya. Ang susunod na daan ay hindi magiging madali, ngunit alam niyang siya ay handa nang harapin ang lahat ng pagsubok na darating. Hindi lamang siya ang tagapagtanggol, kundi bahagi na siya ng mundong ito. Nang tumawid si Tala sa pintuan ng liwanag, pakiramdam niya ay pumasok siya sa isang ganap na ibang mundo. Ang paligid ay malawak at puno ng buhay, isang espasyo kung saan lahat ng bagay
ay magkasamang sumasama mula sa mga malawak na parang hanggang sa mga bundok sa malayo. Ang pakiramdam ng kapayapaan at harmonya ng lugar na ito ay nagbigay kay Tala ng isang pakiramdam na natagpuan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal na niyang hindi napapansin. Ang landas ay dumaan sa isang luntiang parang kung saan ang mga kakaibang bulaklak ay tumutubo mula sa lupa na para bang umaawit ng kanilang sariling awit. Ang mga pakpak ni Agila ay marahang dumapo sa hangin, naglalabas ng mga malamig na simoy na bumabalot kay Tala. Ang pakiramdam niya sa sandaling iyon ay hindi lamang isang paglalakbay, kundi isang paghahanap ng sarili, isang pagtuklas ng lakas na hindi pa niya nauunawaan. Dito ka matututo ng mga mahahalagang aral, sabi ni Agila. Ang boses nito ay puno ng kabigatan. Ang mga kaluluwa ng bundok, ang mga sinaunang nilalang, ay magtuturo sa iyo ng koneksyon sa pagitan ng tao at kalikasan. Ngunit hindi sila agad tatanggap ng presensya ng isang bagong tao tulad mo. Tumango si Tala, naramdaman ang hamon sa mga salita ni Agila. Naiintindihan niya na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkatuto ng lakas, kundi isang pagsubok sa tiyaga at karunungan. Habang patuloy nilang tinatahak ang daan papasok sa isang lambak, naging mas misteryoso ang paligid. Ang mga matatayog na bundok ay nagiging parang mga pader ng bato, at ang mga ulap ay bumabalot sa buong kalangitan. Ang tanging liwanag na dumarating ay mula sa mga siwang sa mga bato. Isang nakamamanghang tanawin, ngunit may kasamang madilim at seryosong pakiramdam. Malapit na tayo, sabi ni Agila. Ang boses nito ay naglalaman ng paalala. Maghanda ka, ang mga kaluluwang ito ay hindi tulad ng mga nilalang na nakatagpo mo na. Hindi sila madalas magsalita, kundi nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng nararamdaman at pagsubok. Tumingin si Tala kay Agila. Naramdaman ang pag-aalala sa mga mata ng Agila. Hindi madaling basahin si Agila. Ang karunungan at lakas nito ay naranasan sa maraming siglo, at naramdaman ni Tala na kahit si Agila ay may paggalang sa mga kaluluwang kanilang makikilala. Habang sila ay pumasok ng mas malalim sa lambak, biglang naramdaman ni Tala ang isang malakas na presensya, parang may hindi nakikitang nilalang na nagmamasid sa kanila. Bigla, mula sa dilim, isang malalim na tinig ang umabot sa kanilang pandinig, mabigat at malalim, na parang galing sa mismong mga bundok. Bakit kayo pumasok dito? Ang tinig ay nagmula sa mga siwang sa mga bato, at ramdam ni Tala ang isang malamig na hangin na dumaan sa katawan niya. Ang tinig ay hindi puno ng galit, kundi mayroong pagkaingat na parang nais tiyakin ang layunin ni Tala. Tumigil si Tala at pinagmamasdan ang mga batong nakapaligid, sinusubukang hanapin ang pinagmumulan ng tinig. Lumapit si Agila at sinabi ng kalmado, "Pumunta kami rito upang matutunan ang koneksyon sa pagitan ng kalikasan at ng tao." Siya, si Tala, ang pinili upang protektahan ang balanse ng dalawang mundo. Isang mahaba, mabigat na katahimikan ang sumunod, at pagkatapos ay isang anino mula sa dilim ang unti-unting lumitaw. Isang dambuhalang nilalang. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang apoy. Ang balat ay parang bato, at ang mga pakpak nito ay kumikislap ngunit may kahulugan. Hindi ito isang nilalang tulad ni Agila, kundi isang kaluluwa ng bundok, isang sinaunang nilalang na nabuhay mula pa sa pinagmulan ng mundo. "Bakit ka narito, tao?" tanong ng nilalang. Ngunit hindi isang karaniwang tanong, parang isang pagsubok, isang pagsusuri. Ramdam ni Tala ang lakas ng kaluluwang ito. Hindi ito isang nilalang na madaling maunawaan, kundi isang puwersa ng kalikasan. May mga lihim at lakas na hindi kayang abutin ng tao. "Pumunta ako upang matutunan ang tungkol sa kalikasan," sagot ni Tala. Ang boses ay malumanay ngunit matatag. "Ako ay isang tagapagtanggol. Nais kong matutunan kung paano magtulungan at maunawaan ang kalikasan. Nais kong protektahan hindi lamang ang mga nilalang, kundi pati na rin ang buhay sa mundong ito." Ang kaluluwa ng bundok ay tinitigan siya ng matagal. Ang mga mata nito ay puno ng pagninilay. "Alam mo ba na ang koneksyon na ito
ay hindi lamang tungkol sa pagkakaisa ng tao at kalikasan? Alam mo ba na ang pagkakaisang ito ay nangangailangan ng sakripisyo? Tahimik na nag-isip si Tala. Iniisip ang tanong na ito. Natutunan niyang ang kalikasan ay hindi basta-basta tinatanggap ang sinuman, na ang bawat lakas ay may katumbas na presyo. Ngunit ano ang dapat niyang isakripisyo? Hindi pa niya naiisip na baka may isang bagay na kailangan niyang isuko upang tuparin ang misyon na ito. Ang kaluluwa ng bundok ay lumapit. Ang mga mata nito ay kumikislap ng apoy upang protektahan ang kalikasan. Kailangan mong malaman na hindi ito palaging magpapatawad. Kailangan mong magsakripisyo ng mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. Tanging kapag nalampasan mo ang pagsubok na ito, magiging tunay ka na tagapagtanggol. Ramdam ni Tala ang isang malakas na hangin na dumaan, dala ang pakiramdam ng kabigatan. Tumingin siya sa kaluluwa ng bundok at sa kanyang puso nagsimula ang isang pakiramdam ng pangamba. Ngunit ang determinasyon niya ay hindi nawawala. Handa na akong magbigay, sabi ni Tala. Ang boses ay puno ng tiyaga. Gagawin ko ang lahat upang tapusin ang misyon ko. Ang kaluluwa ng bundok ay tahimik na nagmuni-muni at pagkatapos ay ang mga mata nito ay nagbago ng ekspresyon. Nagiging banayad, mabuti, maghanda ka. Ang sakripisyo ay darating, ngunit kailangan mong harapin ito ng walang pagsisisi. Pagkatapos ng mga salitang ito, isang malakas na liwanag ang sumik mula sa mga bundok at sa nakalilitong espasyo. Ramdam ni Tala ang isang napakalaking lakas na unti-unting gumagalaw. Alam niyang ang pagsubok na kakaharapin niya ay hindi lamang tungkol sa koneksyon sa kalikasan, kundi pati na rin ang isang laban sa kanyang sarili. Nakatayo si Tala ng tahimik, ang puso ay puno ng tensyon, habang ang kaluluwa ng bundok ay naghahanda upang subukin siya. Ang buong paligid ay tila nagiging isa, nagsasanib sa isang espasyo na puno ng kapangyarihan. Ang mga bundok sa paligid ay parang nabubuhay, bumangon upang ipakita ang isang kamangha-manghang tanawin na hindi pa niya kailanman nasilayan. Naramdaman ni Tala ang lakas mula sa mga bundok, ang mga kaluluwa ng mga sinaunang nilalang na nagmamasid sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Ang bawat galaw niya ay may kahalagahan, may epekto sa balanse ng mundong ito, at naisip niya na ito na ang oras upang ipakita ang kanyang kahandaan. Ang kaluluwa ng bundok ay tumayo sa harapan niya. Ang mga mata ay kumikislap tulad ng apoy. Ang malalaking pakpak nito ay nakabuka, tila nais niyang yakapin ang buong kalangitan. Ang dambuhalang nilalang na ito ay hindi lamang isang simbolo ng lakas, kundi isang pagkakatawan ng kalikasan, ng buhay at kamatayan, ng sakripisyo at pagpapatawad. Upang tunay na maging tagapagtanggol, Tala, kailangan mong magsakripisyo ng isang bahagi ng iyong sarili. Ang sakripisyong ito ay magsisilbing patunay ng iyong tibay at isang mahahalagang aral upang maunawaan mo na ang lakas na ito ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa proteksyon. Hindi ibibigay ang lakas ng kalikasan sa sino mang hindi handang magbayad ng presyo. Hinaplos ni Tala ang kanyang lalamunan. Ang mga kamay ay kumapit ng mahigpit sa kanyang katawan nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi simpleng babala ang mga iyon, kundi isang pahayag na upang maprotektahan ang kalikasan at ang mundong ito, kailangan niyang harapin ang mga pagsubok na hindi pa niya naiisip. Sakripisyo, bulong ni Tala. Ang mga mata niya ay nakatuon sa kaluluwa ng bundok. Naramdaman niya ang takot na unti-unting umaakyat sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya maaaring talikuran ang katotohanang handa na siya. Ang kaluluwa ng bundok ay hindi nagsalita pa. Ang mga pakpak nito ay muling bumangon, nagdulot ng malakas na hangin na bumalot kay Tala. Habang nararamdaman niya ang hangin na dumaan, isang kakaibang pakiramdam ang sumik sa kanyang katawan. Bawat hininga ay parang sumasabay sa paghinga ng buong mundo. Ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila nagiging buhay, gumagalaw sa isang espasyo na walang hangganan. Nararamdaman mo ba ito? Tanong ng kaluluwa ng bundok. Ito ang iyong pagsubok. Dumaan ka sa tulay na ito. Pagdating mo sa kabilang dako, kakailanganin mong magpasya. Kung kaya mong lampasan ito, ganap na magigising ang iyong lakas.
Ngunit kung hindi mo kaya, mawawala sa iyo ang isang mahalagang bahagi ng iyong sarili. Tumingin si Tala sa harapan, isang makitid na tulay na binubuo ng mga sinag ng liwanag na dumadaan sa isang espasyong malabo. Ang tulay ay nagdadala sa kanya patungo sa isang madilim na lugar, kung saan ang lahat ay tila nalubog sa dilim. Ang takot ay nagsimulang kumalat sa kanyang puso, ngunit alam niyang ito ang pagsubok na kailangan niyang lampasan. Ang bawat hakbang na ginawa ni Tala sa tulay ay tila nagiging mabigat. Ang tulay ay umuuga sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang mga mata ay nahirapang makita ang daraanan. Ang dilim ay tila bumabalot sa kanya, ang mga mahihinang tinig ay umaabot mula sa wala, at ang mga malabo at nakakatakot na imahe ay dumaan sa kanyang isipan, tila nag-aanyaya sa kanya na sumuko. Huminto si Tala sa kalagitnaan ng tulay, ramdam ang hirap ng bawat hakbang. Hindi ito isang tulay na pisikal lamang, kundi isang tulay ng espiritu, ng lakas na nagmumula sa loob. Ang bawat hakbang ay isang laban sa kanyang sarili, laban sa takot na unti-unting umaabot sa kanya. Ano ang gagawin mo? Tanong ng kaluluwa ng bundok, ngunit hindi ito isang tanong, ito ay isang paalala. Hinaplos ni Tala ang kanyang mga palad, huminga ng malalim. Naalala niya ang mga salitang sinabi ni Agila, ang mga aral na natutunan niya tungkol sa kalikasan, sa tibay ng loob at sa sakripisyo. Hindi siya maaaring umatras kung hindi siya magpapatuloy. Hindi niya matutupad ang kanyang misyon. Inhawa ang kanyang hininga. Muling nagpakatatag. Ang bawat hakbang na ginawa niya ay naging mas matatag at unti-unting nilampasan niya ang mga madilim na bahagi ng tulay. Naramdaman niyang nagbago ang paligid. Ang mga malabong imahe ay nagsimulang maglaho at ang espasyo ay nagsimulang lumiwanag. Sa wakas, narating ni Tala ang kabilang dulo ng tulay. Tumingin siya sa paligid at naramdaman ang isang malaking pagbabago. Ang takot at pangamba na kanyang naramdaman ay naglaho at sa halip ay napuno siya ng tiwala sa sarili at determinasyon. Ang kaluluwa ng bundok ay muling lumitaw sa harapan niya. Ang mga mata nito ay kumikislap ng paghanga. Nalagpasan mo na ang pagsubok, ngunit ngayon, kakailanganin mong harapin ang pinakamahalagang bahagi, ang sakripisyo. Tiningnan ni Tala ang kaluluwa at naramdaman niya ang lamig ng isang pakiramdam ng takot. Alam niyang ang sakripisyo ay hindi isang simpleng bagay, ngunit naisip niyang upang tunay na maging tagapagtanggol, kailangan niyang maghandang iwanan ang mga bagay na mahalaga sa kanya. Sakripisyo. Ano ang ibig sabihin nito para sa akin? Tanong ni Tala. Ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng pag-aalinlangan. Tinitigan siya ng kaluluwa ng bundok ng saglit bago nagsalita. Ang sakripisyo ay hindi lamang ang pag-iwan ng isang bagay. Ito ay ang pagbibigay ng isang bahagi ng iyong sarili upang magbigay daan sa isang bagay na mas maganda. Kailangan mong isakripisyo ang isang bagay na mahalaga sa iyo, mga bagay na iyong iniingatan, mga bagay na iyong pinaniniwalaan upang magbukas ng isang bagong pinto kung saan makakamtan mo ang iyong misyon. Tahimik na nag-isip si Tala, tinitimbang ang mga salita ng kaluluwa. Alam niyang hindi ito isang madali ang desisyon, ngunit sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso, naramdaman niyang kung hindi siya magsasakripisyo, hindi niya matatapos ang misyon na ito. Kaya't, gagawin ko, sabi ni Tala. Ang kanyang tinig ay matatag. Gagawin ko ang lahat upang matupad ang misyon ko. Ang kaluluwa ng bundok ay tumango. Ang mga pakpak nito ay muling pumaypay at isang banayad na hangin ang dumaan. Upang matupad ang misyon na ito, kailangan mong isakripisyo ang isang bagay na mahalaga sa iyo. Ang hakbang na ito ay magbibigay sa iyo ng mas malalim na pagkaunawa sa lakas na iyong tinatanggap. Nakatayo si Tala, nag-iisip ng malalim. Handa na siyang magsakripisyo, hindi lamang upang protektahan ang mundo, kundi upang protektahan ang sarili. Naiintindihan niyang ang sakripisyo ay hindi pagkawala, kundi isang pagbibigay upang makamtan ang isang bagay na mas dakila. Kaya, isusumpa ko, sabi ni Tala. Ang tinig niya ay tiyak. Gagawin ko ang lahat upang magtagumpay sa misyon ko. Si Tala
ay nakatayo sa harap ng dambuhalang pader ng templo. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, ngunit sa kanyang mga mata ay hindi na matatagpuan ang pagkalito o takot na naramdaman niya noong mga unang araw. Nakaharap siya sa mga pagsubok, natuto at lumago. Bawat hakbang na kanyang tinahak ay naglapit sa kanya sa misyon na pinangalagaan ng kanyang angkan sa loob ng maraming siglo. Naiintindihan niyang ngayon, hindi na siya ang dating batang babae sa nayon, kundi isang bahagi ng kalikasan, isang tagapagtanggol ng balanse sa pagitan ng tao at ng ligaw na mundo. Ang malamig at madilim na pakiramdam sa templo ay dahan-dahang nawala, at sa halip ay isang kakaibang liwanag ang nagsimulang magningning mula sa pader ng bato. Sa isang hindi maipaliwanag na paraan, naramdaman ni Tala ang malalim na pagbabago sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit at inilagay ang kamay sa malamig na pader. Agad, isang malakas na enerhiya ang dumaloy sa kanyang katawan. Parang ang lahat ng lakas ng kalikasan ay nagtipon patungo sa kanya. Ang liwanag mula sa pader ay nagningning ng maliwanag, parang nagbukas ng isang pintuan hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Ang dragon, kaluluwa ng bundok, ay nakatayo sa tabi. Ang mga pakpak nito ay nakabukas. Tinitingnan si Tala nang may mga mata ng paghamon. Ito ang pinakamahalagang sandali, Tala. Ang pintuang ito ay magdadala sa iyo sa isang bagong mundo, kung saan hindi ka lamang tagapagtanggol, kundi isang tulay sa pagitan ng lahat ng mga nilalang. Ngunit kailangan mong maunawaan, ang lakas na ito ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay isang koneksyon sa lahat ng iyong naranasan, sa pagitan mo at ng kalikasan, sa pagitan mo at ng iyong angkan. Hindi sumagot si Tala, ngunit naramdaman niya ang katotohanan sa mga salita ni Agila. Hindi na siya isang simpleng tagapagtanggol, kundi isang leader, isang tagapamagitan, at isang tagapag-unawa ng lahat ng nilalang sa paligid. Handa na siya para sa bagong simula. Nang magbukas ang pinto ng pader ng bato, isang malakas na liwanag ang pumasok sa madilim na espasyo, at sa harap niya ay isang mundo na hindi pa niya kayang ipaliwanag. Isang ligaw at mahiwagang mundo kung saan ang kalikasan ay hindi pa nasaktan, ang mga bundok ay mataas at maganda, ang mga kagubatan ay lunti ang lunta, at ang mga ilog ay malinaw na kumikislap sa ilalim ng maliwanag na araw. Habang tumatawid si Tala sa pinto, naramdaman niyang ang bawat hakbang ay parang pagpasok sa isang bagong mundo, kung saan hindi siya lamang tagapagtanggol, kundi isang bahagi ng kalikasan. Bawat simoy ng hangin ay bumabalot sa kanya, bawat hakbang ay may kasamang mga bulong ng mga puno at mga nilalang na umawelga sa kanya. Maligayang pagdating, Tala. Ang boses ni Agila ay umabot mula sa likuran. Ang Agila ay pinalipad ang mga pakpak, lumilikha ng mga banayad na simoy ng hangin, at bumaba upang makipagkita sa kanya. Dito ang iyong lugar upang magtanggol, matuto, at ipagpatuloy ang iyong misyon. Nalampasan mo ang lahat ng pagsubok, at ngayon, ikaw ay tagapagtanggol ng kalikasan. Tumingin si Tala sa mundo sa harap niya, naramdaman ang hindi maipaliwanag na pagkakaisa sa pagitan ng mga nilalang at kalikasan. Naiintindihan niyang ang misyon niya ay hindi lamang protektahan ang mga nilalang, kundi tulungan silang mamuhay ng magkasama sa mga tao at panatilihin ang balanse sa mundong ito. Ang pinakamahalaga ay hindi lamang protektahan ang isang perpektong mundo, sabi ni Tala. Ang mga mata niya ay puno ng pagkaunawa. Ito ay tungkol sa pagtulong sa mundo na maunawaan at pahalagahan ang buhay sa lahat ng anyo nito, mula sa pinakamaliit na nilalang hanggang sa pinakamalalaki. Poprotektahan ko hindi lamang ang mundong ito, kundi ang hinaharap nito. Ngumiti si Agila. Ang mga pakpak nito ay kumikislap sa ilalim ng araw. Tala, naunawaan mo na ang pinakamahalagang aral. Ang lakas na mayroon ka ay hindi lakas ng isang tao, kundi lakas ng koneksyon. Ikaw ang magiging tulay sa pagitan ng tao at kalikasan, sa pagitan ng mundong kilala mo at ng mundong iyong itatayo. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Tala. Hindi na siya natatakot.
Ang bawat pagsubok na kanyang nalampasan ay nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niyang manatili sa lugar na ito. Napagtanto niyang ang misyon niya ay hindi lamang protektahan, kundi magturo, lumikha ng koneksyon at pagmamahal sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa isang malakas at matatag na hakbang, tumuloy si Tala sa bagong mundong ito kung saan matutuklasan niya ang mga bagong nilalang, matututo ng mahahalagang aral at higit sa lahat, magiging tagapagtanggol na kailangan ng mundong ito.